Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our second reading of the day. Gusto ko naman po tingnan kung ano po ang makikita natin for our second reading of the day based po sa emotions ng inyong mga persons right at this very moment. Pasensya na po, talagang iba ang boses natin ngayon dahil tayo rin po ay may mga ginampanan na misyon, at maraming pong salamat sa lahat po ng sumuporta, lalo na po dun sa isang nilapitan natin na tumulong po sa atin para sa ating misyon ngayong araw na ito. Maraming salamat po, from the bottom of my heart ay nakumpleto natin ang lahat ng mga kailangan nating gawin sa araw na ito. Pasensya na po kayo, ang boses ko po ay dala na rin ng pagod, kaya talagang kanina pa po ako paos na paos, pero don't worry po, I am okay. Okay, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin for our second reading of the day. Yan. Okay, pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Matagal na rin po akong hindi nakapagbigay ng angel reading, so gusto ko po kayong bigyan lahat ng angel reading for the day. Okay, balasahin lang din po natin itong angel reading. Kamusta po kayong lahat? Sana kayo po ay hindi pala ito yung barahan ng angel reading. Sorry po. Kamusta po kayo lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan lahat sa mga oras na ito. Okay, bunot po tayo. Sige, isa pa. Parang gusto ko pa po siyang balasahin. Okay. 555. This is all about clarity. Wow. Parang gusto ka pong meron ka pong mga bagay na gustong magkaroon ng kasagutan, mga bagay na kailangan ng kasagutan, at ito po ang sinasagot sa iyo ng mga barahang ito ng angel reading for the day natin ngayong araw na to. Great transformation, major changes, opportunity, fast pace, forward, and process. Okay. Ang sabi po dito, yung clarity mo daw po ang magbibigay sa iyo ng great transformation, pagbabago sa buhay mo, Kailangan mo lang daw po talaga ng clarity para masimulan mo po yung pagbabagong ito at magkaroon ka ng major changes sa buhay mo o opportunity para sa iyo, Ito po ay kailangan ng proseso o gawin mo para po ikaw ay maging mas maayos pa sa mga susunod na araw. Sabi po dito, you aren't a victim of circumstance. No, rather, you are the beneficiary of it. So, sabi po to, hindi naman ikaw biktima na parang ang malas ko, ganito, ganyan. Pero ikaw po yung magbe-benefit actually from this, From this to a major transformation or major changes, isang opportunity po ang nag-aantay sa'yo at the end of the tunnel. Sabi nga po dito, if that weren't the case, life would be pretty dull. Magiging boring daw po yung buhay mo sobra at talagang marami pong mangyayari sa iyo na hindi talaga hindi mo inaasahan, pero sa totoo lang po malulungkot ka naman din daw pag sobrang
boring din naman daw po ng buhay mo. Sabi niya gano'n, ano? You will set yourself up for success in the long run if you are willing to adapt to the ship. Alam niyo po, maraming bagay, no, na hindi nyo, kumbaga parang, sige, okay na ako dito, kontento na ako dito. Minsan kahit hindi mo deserve, parang pakiramdam mo, sige, kontento na ako dito. Bakit? Kasi parang takot ka mag-risk na iwanan ang taong ito or iwanan ang isang sitwasyon, ano? Kasi meron kang mga separation anxiety, may mga fears ka na what if hindi to mag-work, what if kanyan. Pero po, no, kapag ikaw daw ay willing, no, o sinet up mo yung sarili mo in the long run na mag-adapt ka po dito, no, it will turn out na willing po ikaw i-adapt to mga pagbabagong to, napakaganda po ng kapalit ito. This is a success for you and everything is working out for the best at long last, no? You are accomplishing what you set out to do. Everything will work perfectly in the end, no? So, napakaganda po ng barahang ito sa iyo. Huwag ka pong matakot, no? Because yung lahat ng nangyari sa iyo bad, it will give you a great transformation, major changes in your life, maraming opportunities, success. Huwag ka pong matakot, no, na gawin ang lahat ng makakapagpabuti sa iyo. Kung kailangan mo nga mag-abroad, kung kailangan mong lumipat ng trabaho, kung kailangan mong iwanan ng mga malas sa buhay mo, do it. No, wag ka raw pong matakot because at the end of the tunnel or at the end of the day, everything will work out perfectly in the end. Baka ito po ang mensahe na kailangan mong marinig para sa araw na ito. Okay? Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin dito po sa ating reading of today. Ano po ang current feelings ng person na nasa isip mo right at this very moment, no? Okay, they have hurt me. No, so sinasabi po ng person na ito sa'yo ay ikaw pa daw po ang nanakit or nakapanakit sa kanya or nasaktan po siya sa'yo or pwedeng nasaktan siya sa'yo or nagpe-pretend siya na siya yung biktima talaga, no? Pero dito po, nakikita ko din naman po na parang meron din po siyang naramdamang sakit or meron din po siyang naramdaman din na pain na hindi niya po alam at or baka tinatamaan na siya ngayon ng pain na dati naman po ay hindi siya talaga tinatamaan, ano? So kung nakikita po natin dito, lahat pong yan ay talagang nasaktan din naman daw po sila at the end of the day. Marunong din palang masaktan ang taong ito. Sabi niya nga, please do what is best for your heart. Ang sabi po dito ay kahit papaano daw ay minsan pagka nasa tama siyang pag-iisip, sabi niya, please do what is best for your heart. Gawin mo daw po kung ano po ang nakakabuti sa'yo, no? At the end of the day, lahat naman po yan daw ay makakabuti sa iyo, no? Sabi niya nga kung ano na lang daw, saan ka na lang daw magiging masaya, kung saan ka daw magiging mabuti, ay sige, gawin mo na raw yan, ano? At the end of the day, minsan pag nasa sitwasyon siya na para siyang mabait, no? Wala siyang sapak, iniisip niya na gusto niyang maging masaya ka kahit hindi na daw sa kanya. Aray, sabi niya, I wish I could be a different person. Sana daw siya isa sa mga tao na deserve mo na rin. Kasi yung dating pagkatao niya o yung pagkatao na dinanas mo sa kanya, sa panloloko niya sa iyo, ay nasaktan daw po ikaw ng sobra. And sana wini-wish niya po na ibang tao na lang daw siya para hindi kanya nasaktan. Dahil alam niya kung ano daw yung ginawa niya sa iyo ay talagang masakit, no? At nagbigay daw po sa iyo ng painful memories na talaga pong sinasabi niya po na ang sakit, no? Ang sakit-sakit daw ng ginawa niya sa iyo. And to be honest, siya po ay hindi mapakali sa mga oras na ito. Minsan sa iba po sa inyo, hindi po siya makalapit. Bakit? Takot po siya ma-reject, no? Takot siyang ma-reject sa iyo. Natatakot po siyang humarap sa iyo. Natatakot siyang sumbatan mo siya. Natatakot siyang i-reject mo siya.
and for some reason hindi po siya mapapalagay talaga, no? Sabi niya, I don't want to be who I used to be, you deserve better. Talagang sabi niya po ay talagang kailangan mo daw talagang makaramdam ng pagmamahal, at ayaw na daw niyang maging kung sino man siya kasi deserve mo daw yung mahalin at deserve mo daw talaga na yung itrato ng deserve mo at itrato ka ng better kesa sa mga nagawa niya sa'yo. Kaya ngayon po itong taong to ay puno ng konsensya. These feelings are eating me alive. No, talagang puno siya ng konsensya at nahihirapan siya talaga, no, kasi sabi niya ngayon niya nararamdaman yung passion is too much, no, talagang nahihirapan siya at hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin dahil sa totoo lang siya po ay hirap na hirap. Sabi niya, I don't know who I am anymore, no, hindi niya na rin daw kilala yung kanyang sarili. At sa totoo lang, siya po ay nahihirapan ngayon, ano? Right at this very moment, hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Sabi niya, I can't do this right now. Hindi niya po alam kung paano o ano ang gagawin niya sa mga oras na to kasi siya po ay nahihirapan dahil hindi po siya makapag-desisyon, ano? I can't make a decision. Hindi pa rin po siya makagawa ng desisyon kung ano po ang kanyang tamang gawin sa sitwasyon nyo. Sabi niya nga po, why can't I move on from you? No, bakit daw siya natatakot, no? At bakit daw hindi siya makapag-move on sa'yo, no? Kasi sa totoo lang, takot po ang person na ito na mawala ka sa kanya, no? I am afraid to lose you. Takot na takot po ang taong ito na mawala ka sa kanya ng tuluyan. Why? Because hindi po siya makagawa ng desisyon, hindi po siya makagawa ng aksyon, and for some of you, parang natatakot sila sa rejection, kaya kinakain na lang po sila ng feelings nila alive, pero hindi pa rin po sila makapag-move on sa'yo at takot pa rin po silang mawala ka. Sabi niya nga, siya raw yung tao, I am the man. Alam niya na siya yung minahal mo, siya yung pinili mo noon, pero tama ka daw, no, sa lahat ng nangyari. Ikaw daw talaga yung tipo ng iniisip niya talaga kung ano talaga yung nangyari sa inyong dalawa. Bakit nagkaganon? You are too nice. Sabi niya, I don't deserve your kindness. Hindi daw talaga niya iniisip kung ano daw talaga ang naging kabutihan mo sa kanya, and somehow talagang hindi niya alam kung bakit siya nagkaganyan, no? Parang hindi niya alam kung bakit niya ginawa sa iyo yan, ano ba ang nangyari, no? Sabi niya, sana daw inintindi ka niya nung mga times na feeling niya nawawala na siya ng gana sa iyo, or dahil sa mga parang nasisikan niya kasi na, parang vlog kang ang dami mo sinasabi, nagbubunga nga ka ganyan, pero the truth is, no, yun po ay mga reaksyon lamang sa kanya, no, sa mga ginawa niya sa iyo. And sabi niya nga po, I don't know where to start. Hindi niya rin po alam how to approach you. Hindi niya po alam kung paano ka po niya lalapitan. Pero sabi niya, I am stuck in, for your last card, no, I am stuck in vision of us together. Talagang iniisip pa rin po ng taong ito ngayon na kayo pa rin po sa huli, no? Punong-puno po talaga ito ng konsensya, kaya hindi niya po alam kung paano ka lalapitan. Takot na takot po talaga siyang lumapit sa iyo at puno po siya ng konsensya. That is your second reading of the day. I hope na nag-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga emosyon. Ayan. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po makikita ang aking official and only legit FB and Messenger account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po tayo po ay nag-iipon na po para sa ating next na One Love a Day para sa matatanda natin sa kalye.
And of course, please no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Ang channel pong ito ay ating channel. Kaya magtulungan po tayo para sa ating advocacy sa mga street elderly. Maraming salamat po. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. Do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Always forgive yourself and always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our 3rd reading of the day. I hope na makaresonate po kayo lahat dito sa ating 2nd reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po ang ibang mga episodes or readings na hindi nyo pa po napapanood bago po kayo lumagtaw dito sa ating 2nd reading of the day. Ito po ang current feelings ng inyong person right at this very moment. Okay? Thank you so much, and may God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart, and I will be back for our 3rd reading of the day. Bye!